Kung babalikan mo lahat ng nangyari, nakikita mo ba yung mga warning signs na hindi mo pinansin? At kung nakita mo sila noon, maliligtas mo ba sana yung sarili mo? Welcome back sa channel. Ngayong video, pag-uusapan natin ang 10 red flags.na madalas na hindi napapansin ng lalaki, hanggang sa huli na. Hanggang sa may ginawa na siyang hindi mo inakalang kaya niyang gawin. Hanggang sa nag-cheat siya, hindi para balikan ang sakit, pero para iwasan mong maulit to, sa susunod na relasyon, sa susunod na babae, at sa susunod na pagkakamali na kaya mo nang pigilan. Kung handa ka nang marinig ang katotohanan, simulan na natin. Red flag 1, biglang nagbago ang routine niya, pero hindi ka kasama sa pagbabago. Maaga pa lang, may shift na, ibang oras ng tulog, ibang oras ng gising, biglang busy, pero hindi ka kasama sa pagka-busy niya. Hindi ka niya ina-update, pero updated siya sa lahat ng iba. Kapag bigla siyang nagbago at hindi ka kasama sa timeline niya, malaking red flag yun. Ang routine na hindi ka sinasama, ay routine na may tinatago. Red flag 2, emotional distance na hindi mo ma-explain. Dati, sagot agad. Dati, excited sa'yo. Dati, may lamang, may kulit, may warmth. Pero bigla na lang, parang nanlamig. Hindi na siya affectionate. Hindi na siya curious sa araw mo. Hindi na niya hinahanap yung connection. At kahit anong pilit mo, walang bumabalik. Yan ang tawag na emotional detachment. At kapag umaalis ang puso ng babae, madalas may lumalapit na iba. Red flag 3, bigla niyang dini-disrespect ang boundaries mo. Kapag nagiging defensive siya. Simpleng tanong, kapag bigla siyang nagagalit. Mga bagay na dati normal lang, kapag ginagawa kanyang kontrabida, kahit wala ka namang ginagawang masama, she's no longer protecting the relationship. She's protecting her secret. Respect disappears, when loyalty disappears. Red flag 4, mas madalas siyang galit, pero hindi mo alam bakit. Ito ang tinatawag na guilt projection. Kapag may ginagawa siyang mali, ikaw ang gagawing mali. Kapag may tinatago siya, ikaw ang pagdududahan niya. Kapag may pinapasok siyang ibang tao, ikaw ang sisihin niya sa lahat. Bakit? Kasi mas madali para sa isang cheat. Ang sisihin ka, kesa harapin ang sarili niyang konsensya. Red flag 5, phone behavior na biglang nag-iba. Kapag ang babae ay loyal, normal lang ang phone. Pero kapag may something na, nag-iiba agad ang habits. Biglang may password, biglang hindi pwede mahawak. Laging nakadikit sa kanya, laging naka-silent, laging nakatagilid pag may message. Biglang may privacy na hindi naman dati issue. Phone behavior will always expose cheating. Hindi nagkakamali yan. Red flag 6, overly defensive sa kaibigan niyang guy friend. Ito ang classic. No malas, promise. Matagal ko na siya friend. Hindi mo siya kailangang pagselosan. Pero bakit? Siya ang unang tinatakbuhan niya. Siya ang kausap niya kapag galit siya sa'yo. Siya ang lagi niyang kasama kapag wala ka. Siya ang mas pinagkukwentuhan niya kaysa sa'yo. Women cheat emotionally bago sila mag-cheat physically. At madalas, nagsisimula sa guy friend na hindi mo dapat pagselosan. Red flag 7, hindi ka na niya hinahanap, physically, emotionally, romantically. Kapag ang babae ay loyal, she invests. Pero kapag nawawala ang investment niya, hindi ka na niya kinakausap. Hindi ka na niya inaaya. Hindi na siya naglalambing. Hindi na siya excited makita ka. Hindi na niya time text na, ingat. Ang babae kapag may iba nang nakukuha yung atensyon niya, unti-unti kang nawawala sa radar niya. Her silence. Is the first sign, she's investing elsewhere. Red flag 8, she creates fights para may excuse siyang lumayo. Ito ang pinaka-underrated tactic. She picks fights. Small things become big things. Lahat issue, lahat mali, lahat gulo. Pero hindi dahil galit siya sa'yo. Galit siya sa sarili niya. At kailangan niyang maghanap ng excuse para hindi ka makita. Hindi ka replyan, hindi ka kausapin, hindi ka samahan. Gusto niyang lumayo, para makalapit siya sa iba. Red flag 9, she starts talking about freedom,
space, and finding herself. Ito ang modern cheat language. Gusto ko muna ng space. Hindi ko alam kung saan ko nilalagay sarili ko. Gusto ko muna mag-focus sa sarili ko. Hindi ko alam kung ready pa ako sa commitment. Pero bakit sa iba siya ready? Bakit sa iba siya available? Bakit sa iba siya consistent? Space isn't for healing. Space is often the transition period between you, and the next guy. Red flag sample, your intuition was screaming, pero pinili mong hindi makinig. Ito ang pinaka-ultimate red flag. Yung gut feeling mo, may mali. Yung instinct mo, may tinatago siya. Yung pakiramdam mo, may iba. Pero minahal mo siya. At sa pagmamahal mo, pinili mong maging bulag. Pinili mong maniwala sa words niya, kesa sa actions niya. Pinili mong paniwalaan ang, baka ako lang nag-iisip. Pinili mong huwag pansinin, yung mga signs na obvious na. Hindi ka tanga, hindi ka weak, hindi ka bobo. You ignored the red flags, not because you were stupid, but because you were loyal. Closing message. Kung nasaktan ka, kung naloko ka, kung may nag-cheat sa'yo, hindi mo kasalanan yun. Pero responsibilidad mong matuto. Ang red flags na inignore mo noon, iyon ang magiging armor mo ngayon. Iyon ang magpoprotekta sa'yo, sa susunod na babae, sa susunod na relasyon, at sa susunod na pagkakataon. Mamimili ka kung sino ang papayagan mong pumasok sa buhay mo. Loyalty is a strength, but loyalty to the wrong person is self-destruction. Ngayong alam mo na ang red flags, hindi mo na sila dapat i-ignore ever again.